siguro kailangan ipaalala na natin uli sa sambayan ng Pilipino na yung ating claim sa Sabah, ang amin lang mungkahi bilang inyong mga kapatid na Muslim, ay ganun din natin ipaglaban ang ating karapatan sa Sabah. Sapagkat katulad ng sinabi ng ating mahal na kapatid, na hindi ito usapin lamang ng lulubog lilitaw ng mga isla o maliliit na isla. Ito ay malaking lupa ito. Ito ay may langis. Ito ay may mga natural, masasabi nating minerals na dapat diyan sa sinasabi nating diplomatic ties natin sa bansang Malaysia, talagang dapat ay nakikinabang ang taong bayan, ang Pilipino, diyan sa Sabah. Ngayon pa lang. Kung paano natin ginigiit diyan sa mga isla sa West Philippine Sea, dapat ay igiit din natin ang karapatan natin diyan sa Sabah, pero hindi tayo humihingi ng gulo. RA 9522, medyo naging tahimik na po kasi ang batas natin patungkol po sa Sabah. Hindi naman po ito ibig sabihin, kasi ang isang batas, kailangan mo muna talagang i-repeal yan o amendahan. Hindi naman po siya ni-repeal, hindi naman po siya na-amendahan, pero naging tahimik siya. Mahirap naman po siguro, mahal na Pangulo, kung magkakaroon tayo uli ng isa pang batas ngayon na magiging tahimik muli. Ang hinihiling po natin ay maisama po sa panukalang batas niya ang aming amendment na sinasabi na ibabalik natin kung ano po yung nandoon sa 1968 na law. Tama po yung kahilingan ni Senator Padilla na magbanggit ng isang linya na hindi natin inaabandona ang ating pagkilala sa Sabah. Sa period of amendment, kung ano man po ang magiging lingwahe po nito, mainam pong mahimay ng maayos para lumabas na hindi natin inaabandona. Wala po akong tutol doon kung yun po ay magiging refined, diplomatically sensitive, and if it will promote our national interest.